Amen? May mga kapatiran, maminamal, may mga mananampalataya, pati pagtaas ng kamay, hindi man lang maibigay sa'yo. Pag nagtaas ng kamay, ganun. Alam mo, karatista. Sabi ng Biblia, iunat nyo ang inyong kamay na walang pakikipagtalo. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 8, nakaunat ang kamay. Amen? Walang pakikipagtalo. Itaas natin ang ating kamay na walang pakikipagtalo. Pag ikaw ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, kalimutan mo kung sino ka at saka kung ano ka. Kalimutan mo kahit ikaw na yung Miss Universe. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pag sumamba ka sa Diyos, kahit magkagulo-gulo ang buhok mo, kahit magsama ang sipon at luha, huwag mong intindihin yan. Ang mahalaga, mapaluguran mo, mapahanga ang Diyos sa pagsamba mo. Minsan nagiging hadlang yan yung isip, ako, ano na kaya itsura ko? Baka itsura ko. Imbis na mararamdaman na yung Holy Spirit, pag naalala niya yung itsura niya, naku, baka pinagtatawanan na ako, baka naka-close up ako. Kaya babaguhin niya yung figura ng mukha niya. Maraming mga ganong mga Kristiyano, kaya nga, hindi napapahanga ang Diyos sa pagsamba. Dapat pag ikaw ay sasamba sa Diyos, kalimutan mo kung sino ka at kung ano ka. Iisipin mo, katulad ni Haring David, siya'y hari, pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo, maminamahal. Lahat ng mga kaharian nilupig ni Haring David, tinitingala, ginagalang, pero nung siya sumamba sa Diyos, hindi niya na inintindi kung ano na ang kilos niya, kung ano na itsura niya. Sabi, at si David ay sumayaw ng buong lakas para sa mahal na Panginoon. Kaya pinagtawanan siya ng asawa niya. Sabi, para kang taong walang kabuluhan. Hari ka pa naman. Para kang nagpuri sa Diyos ng walang kwentang tao. Pero sabi ni David, hindi ko pwedeng hindi paglingkuran ng malapang na ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa sapagkat siya ang naglagay sa akin bilang hari. Kaya gagawin ko lahat ng magagawa ko para mapaluguran ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pinakamakapangyarihang hari sa panahon niya. 40 years na nag-hari sa Israel. United Kingdom, hindi pa divided kingdom ang Israel. Napagkaisa niya ang bansang Israel, United Kingdom, for the almost 40 years. Mga minamahal, dahil nalugod ang Diyos sa kanya kasapagkat kapag siya isasamba sa Diyos, hindi niya iniintindi kung sino siya at kung ano siya. Amen. Meron mga Kristiyano, pag sumamba, nakakaya naman engineer ako attorney ako Tapos makita akong sumasayo na parang may ano sa ulo, may sayad. Ayaw nilang makita ng mga kakilala nila na nagsasayaw siya. Sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sumayaw kayo sa mahal na Panginoon. Sabi, serve God with tremble and dance. Kaya pag inisip mo kung sino ka, kung ano ka, hindi mo mapapahanga ang Diyos. Kasi magkakaroon ka ng pride. Amen? Kailangan paglapit mo sa Diyos, dapat humble ka. Kalimutan mo kung sino ka, kung ano ka. Ang importante, nasa harapan ka ng ating napaka-mabait at kahangangang Diyos na tayo iniligtas sa pamagitan ng kahangangang paraan. Amen. Kahit anong gawin mo, kahit ikaw magkadungis-dungis dyan sa lupa, magpagulong-gulong ka dyan, basta malugod sa iyo ang ating malapano. Tignan nyo dito sa Lucas Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 38, yung babaeng maganda, si Mary Magdalene. Hinahangaan siya, mga minamahal, talagang iniidolo siya ng mga tao noon sa kagandahan. Pero nang siya po ay lumapit sa ating malapang noon, hindi niya inisip kung ano siya at kung sino siya. Sabi po rito, basahin po natin ang Lucas 7, 37 hanggang 38. Dito po sa Lucas chapter 7, verse 37 up to 38, at narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan.
At nang maalaman nang siya ay nasadulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luho ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinagkan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng ungwento. Amen. 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 Si Mary Magdalene, maminamahal, pagkakita niya sa mahal na Panginoon, sabi karakadaka siya'y lumuhod. Binasa niya ng luwa ang mga paan ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang basain ang kanyang mga luwa, pinunasan niya ng kanyang napakalinis at napagandang mahabang buhok. Pinunasan niya ng kanyang magandang buhok ang paan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang punasan ng kanyang mahabang buhok, binuhusan niya ng mamahaling ingwento, yung pabango, na nagkakalaga ng 300 denaryo. Na nung panahon na yun, ang sweldo ng isang tao maminamal sa isang araw ay 100 dinar. Ibig sabihin, 300 days pagtatrabahuan ng karaniwang manggagawa ang ibinuhos niyang mamahaling pabango. Hindi niya inisip kung ano siya, hindi niya inisip kung ano, mga minamalang nagiging itsura niya, kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya. Ang iniisip niya, nandun ang ating kamanghamangang Diyos. Nandun ang ating napakadakilang Diyos. Nandun ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung mga ibang Kristiyano kaya imposibleng mapahanga nila ang Diyos sa pagsamba. Pati ba naman pag-iyak, nahihiya pa. Pag-iiyak yan, yuyuko. Yung iba, pinipigil talagang umiyak. Pinipigil. Pag pinipigil mo ang iyak, maminamahal, ibig sabihin, ang tawag dyan, pride. Pride yan. Sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Pag pinipigil mo, maminamahal, ang pagluwa mo, lahat ng mga gagawin mo para sa Diyos ay puro limitado. Iniisip mo, baka may nakakaya, baka makita ako ng mga crush ko, baka makita ako ng kakilala ko. Lalo na pag nandun tayo sa mga krusada, nandun tayo sa mga open air, hindi ka na makasamba ng ginagawa mo dito sa bahay-sambahan kasi nahiya ka. Pride yun. Pride yun. Kailangan ang pangalawang gawin mo para mapalugdan mo ang Diyos, para mapahanga ang Diyos, mga minamahal, humility. Amen? At sa humility, kasama sa paglilingkod sa Diyos sa humility, yung treatment, yung tinatawag na treatment mo sa tao. Yung paano mo tatratuhin ang kapwa mo, Kristiyano. Kapag ikaw ay sumamba, huwag mong isipin na mas mabuti ka kaysa sa iba. Amen? Kasi may mga Kristiyano, naku, paiyak-iyak pa to. Hindi ko alam mo lang, naku, alam ko lang ang buhay nitong taong to. Iniisip nila, parang iniisip nila mas mabuti sila kaysa sa iba. Hindi ganon. Sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 3 up to 8. Sabi rito, mga minamahal, alisin natin yung mga bagay na yan na tanda po ng tinatawag na kapalaluan. Ang pagkabahagi, ang mga bulong-bulungan, sabi, tayo po, maminamahal, ay sabi rito, isipin natin mas mabuti ang iba kaysa sa atin. Lagi nating isipin ang kapakanan ng iba. Lagi nating isipin ang kapakanan ng iba. Lagi mong isipin sa pagsamba, madali kang mahipo ng Diyos. Pag-iisipin mo mas mabuti sila kaysa sa iyo. Amen? Lagi mong isipin, mas mabuti sila kaysa sa iyo. Pag laging iniisip mo, naku, na mas magaling ka, mas mabuti ka, mas karapat-dapat ka, hindi mo mapapahanga ang Diyos. Pero pag ikaw ay humble, kapag ikaw maminamahal ay mapakumbaba, kahit nandiyan ka lang sa kasuluk-sulukan, nandiyan ka sa hindi nakikita ng tao, umiiyak ka, nagpapakumbaba ka sa Diyos, hindi mo alam, maminamahal, hangang-hanga ang Diyos sa iyo. Malulugod ang Diyos sa iyo, pagpapalain ka niya. Sabi rito, basahin po natin Philippians chapter 2, verse 3 up to 8. Pilipos, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 8. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya,
Bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi pagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasa na sumpungan sa anyong ito, sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmamasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Amen. 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 Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sana maunawaan po natin ang ibig sabihin ng humility, maminamahal. Ang humility, yung pong hindi natin iniisip na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Huwag nating ipalagay sa iba na tayo ay mas mabait o mas karapat-dapat kaysa sa iba. Sabi, alisin nyo ang mga bagay na sasakit ng damdamin ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagkakampi-kampi, sa pamagitan ng mga pagpapalalo, kundi sa pamagitan ng kababaan ng pag-iisip ay ipalagay ng bawat isa, ang iba ay lalong mabuti kaysa sa inyong mga sarili. Huwag natin tignan ang ating sariling kapakanan, kundi tignan lagi natin ang kapakanan ng iba. Amen? Kasi kaya may mga mananampalataya, maminamahal, na natatakot dumalo pag sila'y nagpahinga na sa pagdalo. Naiiya sila. Kasi minsan, naririnig nila, maminamahal, na sila'y pinag-uusapan. Naririnig nila na sila'y nasisirang puri. Parang, kumbaga sa sanlibutan kung tawagin ay natichismis. Pero tayo, hindi dapat magkaroon ng ganun. Lagi nating ipalagay sa isip natin na laging mas matuwid ang iba kaysa sa atin. Amen. Huwag nating gawin ang mga bagay sa pamagitan ng kampi-kampi, sa pamagitan ng pamagitan ng mga bulong-bulungan, mga pagpapalalo, kundi sa pamagitan ng kapakabambaan ng isip. Sabi, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo, bagamat siya'y Diyos. Hinubad niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa isang tao at bilang tao, sabi, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Wala nang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya wala nang makahigit sa kapangyarihan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Amen? Ibang mga Kristiyano, pag titulado na, pag sila engineer na, pag hindi mo tinawag na engineer sa pagpapatuto, tisod na. Pag hindi mo binanggit yung kanilang katungkulan, ng kanilang profesyon, tisod na. Ang bira, hindi binanggit, engineer ako, architect ako, colonel ako, general ako, hindi binanggit. Natitisod na. Ang mahal na Panginoon nga, nasa Kanya na ang pinakamataas na kapangyarihan, ang Diyos, ang pagiging Diyos, hinubad niya to. At sabi, nagpakumbaba, naging alipin, at nakianyong katulad ng tao, at nagpakamasunurin hanggang kamatayan sa krus. Yung iba, hoy, ang laki kong mag-tights dito, wag mo kong uutusan sa CR. Mag-utos ka ng iba dyan, ang laki ng binibigay kong tights. At saka professional ako. Naka-white collar ako sa opisina, tapos pagdating dito, paglilinisin mo lang ako ng CR. Pagwawalisin mo lang ako. Pag ganun ka, wala kang kaligtasan. Wala kang kaligtasan, basta ganun ang attitude mo. Hindi ka aakyat sa langit. Kasi si Satanas nga, nasa langit na, pinalayas pa eh. Ikaw, aakyat ka pa lang, paano ka paakyatin? Mangyayari lang yung kapalaran mo kay Lucifer, kay Satanas. Amen? Kasi ang Diyos, sabi, gumagalang sa mga tao kahit mabababa. Kahit ano pa ang pinakamaliit na kalagayan mo sa buhay. Sabi ng Psalm 138 verse 6, kahit ikaw na'y namumulot lang ng basura, kahit ikaw ay taong grasa lang, kahit ikaw ay pinakamababang tao, wala kang profesyon, wala kang edukasyon, wala kang pinag-aralan, wala ka kahit ano, grabe ang pagtingala sa iyo ng Diyos, ginagalang ka niya. Amen. Ang Diyos nga gumagalang sa atin. Tapos hindi natin igagalang yung ating kapwa. At sabi, huwag niyong isipin na mas mabuti kayo kaysa sa iba, mas mataas sila kaysa sa inyo. Huwag niyong isipin na mas karapat-dapat kayo kaysa sa kanila. Lagi niyong isipin na mas karapat-dapat sila kaysa sa inyo.
Mas mabuti sila kaysa sa atin. Amen? Pag ganun ang pag-iisip natin, hindi ka magkakaroon ng pride. Hindi ka magiging matapobre. Sabi rito, basahin natin ang Psalms 138, verse 6. Diyos na yan, ginagalang pa ang mga maliliit na tao. Dito po sa awit, chapter 138, verse 6. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Amen. 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 Praise the Lord. Kaya kapag humble ka, maminamahal, mapapahanga mo ang Diyos. Amen. Hindi yan palakihan ng pagbibigay, hindi yan paganda ng performance, hindi yan pagalingan ng boses, hindi yan pagalingan ng tugtog para mapahanga mo ang Diyos sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Pag nagpakumbaba ka, hangang-hanga sa iyo ang Diyos. Kahit nandiyan ka lang sa sulok, wala kang ginagawa, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, umiiyak ka, nagpapakumbaba ka, nakikinig ka ng taimtim sa salita ng Diyos, napapahanga mo ang Diyos. Hindi mo kailangan ang paghanga ng tao, ang kailangan mo ay ang paghanga ng Diyos. Tignan nyo dito sa Deuteronomy chapter 17 verse 12. Ang pinakakapalaluan, pinakakayabangan na gagawin mo sa harapan ng Diyos pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Wala nang pinakamayabang sa lahat ng mga mayayabang sa balat ng lupa, kundi ang mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos. Sa Biblia noon, pinapatay sila. Karakada ka pinapatay yung mga ganong kapalaluan. Sabi, gumagawa ng kapalaluan na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga nangangasiwa sa dambana ng mahal na Panginoon. Basahin natin dito, may dagdag na Deuteronomy 17:12. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 17, talatang 12. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo, sa di pa ikinig sa serdote na tumatayo upang mga siwa doon, sa harap ng Panginoon Diyos, o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel. Amen. 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 At ang tao, sabi ang tao na gumagawa ng pagpapalalo, ibig sabihin ng pagpapalalo, kayabangan. Sa hindi pakikinig sa mga nangangasiwa sa dambana ng mahal na Panginoon, kahit hukom pa yan, kahit saserdote pa yan, kahit mga preachers pa yan, hindi ka nakinig, yan po ang pinakakayabangan sa lahat ng kayabangan sa mata ng Diyos. At noon, pinapatay ka rakadaka, pero ngayon, spiritual death. Ang spiritual death, buhay ka physically, pero patay ka spiritually. Hiwalay ang espiritu ng Diyos. Patay ka na spiritual, pero buhay ka physical. Pero pag namatay ka, diretso ka sa impyerno. Diretso ka sa parusa sa impyerno kapag ikaw po ay hindi nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Amen? Yan po ang pangalawa, maminamahal. Pangatlo ay serving. Ang pangatlong paraan para mapaluguran natin ang Diyos, serving. Sabi rito, maminamahal, nabasa po natin sa Genesis chapter 18 verse 3 up to 6. Sabi rito, at nagsabi ang Panginoon at nagsabi si Abraham sa Panginoon, kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamani ko sa iyo, huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalan kayo rito ng kaunting tubig at hugasan ko ang inyong mga paa at magpahinga kayo sa ilalim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palaksin ang inyong mga puso. Pagkatapos ay magsipagpatuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod. At nagsipagsabi, mangyayari ang iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadali at napasatolda at sinabi, maganda ka kaagad ng 3 takal na mainam na harina at iyong patayin at gawin mong munting tinapay. Ang tawag niyan, serving. Amen. Gusto mong mapalugdan ng Diyos, maminamahal, hindi pwedeng tatayo, uupo at uuwi ka na lang. Gumawa ka ng paraan na makapaglingkod. Serving. Katulad ng ginawa ni Abraham. Nung dumating ang mga anghel, mga minamahal, ito ang ating mahal na Panginoon, nag-anyong 3 anghel. Ang sabi niya, pumarito kayo. Tumigil muna kayo sa aking bahay. Gagawa ko kayo ng pagkain makakain at hugasan ko ang inyong mga paa. Hugasan ko ang inyong mga paa at ihahanda ko ang pagkain para sa inyo. Ang tawag niyan, serving. Kapag nga ikaw ay dadalo, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag kang makontento na tatayo, uupo at uuwi na lang. Gawa ka ng paraan, paano paglingkuran ng mahal na Panginoon.
Amen. Ang unang paraan, naman para mapaglingkuran mo ang ating malapan, serve God with your talents. Kung ano meron ka, serve God with your talents. Ang ibig sabihin ng talents, time, ability, at yung iyong resources. Kung wala kang mga resources, wala kang pwedeng gamitin mo na pag-aari para ipagamit mo sa gawain ng Diyos, ikaw mismo magpagamit sa Diyos. Mag-choir member ka. Amen? Mag-worker ka, magpagamit ka sa church, may mga ginagawa dito sa church, tumulong ka. Ang daming pwedeng gawin para makapaglingkod ka sa Diyos. Hindi yung ang tagal na natin sa mahal na Panginoon, wala tayong ibang ginawa kundi tumayo, umupo at umuwi. Serve God with your talents. Anong talent mo? Dito sa Jesus Miracle Crusade, dito ka lang makakakita ng mga awit kahit hindi maganda boses, choir member. Samantalang doon sa mga Diyos-Diyosa, sa mga ribulto ang Diyos nila, kailangan mag-aaral ka ng voice lesson bago ka maging choir member. Dito, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Amen? Pag marunong ka lang magpakumbaba, marunong ka sumunod, choir member ka na. Amen? Dapat ganun. O kaya yung iyong ability, anong meron ka? Ability. Marunong ka magmaneho, magpagamit ka, gamitin mo yung ability mo na yan. Marunong kang tumugtog o hindi ka marunong, magpaturo ka para magamit ka. Hindi yung darating na lang ang Diyos, anong ginagawa mo? Tatayo, uupo at uuwi. Sabi sa iyo ng mahal na Panginoon, ikaw tamad at walang kabuluhan. Sabi ng Biblia, gagantimpalaan ka ayon sa iyong ginawa. O kaya, serve God with your resources. Meron kang ari-arian, meron kang bukid na hindi mo na ginagamit. Paggamit mo sa gawain na mahal na Panginoon, meron kang sasakyan. Dalawa, tatlo, paggamit mo sa gawain na mahal na Panginoon. Sobra-sobra ang blessing mo. Hindi mo lamang kung saan mo na gagawin mong kapakipakinabang yung pera mo, ibigay mo sa gawain ng Diyos para maging kapakipakinabang, hindi kung saan mo lang gastusin sa mga walang kabuluhan. Yun yung ibig sabihin ng talent, yung time, abilities, and resources. Huwag yung bibilang ka na ng ilang panahon, hindi ba nagkakakayo yung puwet natin? Puro na lang tayo tatayo, uupo at uuwi. Sa buong bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos, yun lang ba ang mai-contribute natin sa paglilingkod? Dapat meron kang gagawin. Amen? Meron kang gagawin sa paglilingkod sa Diyos. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Serve God with your talents. Amen? Ang nakakalungkot pa, maminamahal, nandito na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pa natin magawa yung gustong ibigay, inihingi ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Paglingkuran mo, mahal na Panginoon, may kagalakan. Ang mga kapatid, akala mo namatayan ng alagang pusa. Tignan niyo yung itsura niyo. Lahat kayo parang mahal na araw. Sabi, serve the Lord with gladness. Amen. Lahat na masaya magsabing praise the Lord. Kanina ko pa kayo nakita seryoso talaga. Lungkot na lungkot kayo. Para kayong tinakluban ng langit at lupa. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Pero mo, tagal mo na naglilingkod sa Diyos, palakpak pa lang ang kabisado mo. Ni isang lyrics, wala kang alam na kanta. Meron na nga tayong mga monitor. Hindi ka pa kumanta. Ang kabisado mo pala mula naging Kristiyano ka. Palakpak pa lang ang kabisado mo. Sintonado pa. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Yan ang serving. Amen? Huwag na lang uupo, tatayo, uuwi. Wala tayong ginagawang serving doon. Nandito ka na rin lang, gawin mo na lahat ng magagawa mo. Pumalakpak ka ng malakas, sumayaw ka ng malakas, buong isip, buong kaluluwa, umawit ka ng malakas. Alam niyo ba, kaya ako naging choir member? Kahit sintonado ako. Kumakanta ako ng malakas noon. Nasa likod ko si Mala Pastora, si Mama Der. Kumakanta ako, mas malakas pa yung boses ko sa buong choir. Hindi ko alam, nasa likod ko si Mama Der. Sabi sa akin, Brother Boy, tama na yan. Sige, choir member ka na. Huwag ka lang kumanta.
Pinahinto ako para maging choir member. Pinahinto ako kumanta para maging choir member. No. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Kumanta ka kahit sintonado ka, hindi titignan ng mahal na Panginoon. Ang ganda ng boses mo. Kahit sarayronin mo ang boses mo, kung di mo man inaalay sa Diyos yan, baliwala yan. Pero kung ang boses mo ay hindi maganda, sa Diyos mo inalay, yan ang kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Mapahanga mo ang mahal na Panginoon. Ahanga sa iyo. Ahanga sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Napakasarap mapahanga ang Diyos, maminamal, tandaan nyo. Pag napahanga mo ang Diyos, hindi matapos ang kagalakan mo. Sabi, overflowing joy. Hindi mo malagyan hindi mo alam kung saan mo lalagay yung kagalakan nasa puso mo. Nandun ka na sa inyo, masaya ka pa. Amen? Pag napahanga mo ang Diyos sa pagsamba, wala kang dapat ikalungkot, maminamal, dahil bibigyan ka ng kagalakan ng ating dakilang Diyos. At ang kauli-ulian, giving. Giving ang kauli-ulian. Sabi ng verse 8, maminamahal, dito sabi rito ng talatang verse 8 na nabasa po natin, at si Abraham ay nagbigay ng, at si Abraham ay tumakbo at pumunta sa bakahan at nagdala ng isang bata na mabuting guya at ibinigay sa kanyang alipin, doon sa kanyang mga bisita. Amen? Yan, sa giving. Minsan may mga Kristiyano kaya ang tagal nang naglilingkod sa Diyos, kung kailang giving tsaka napapaihi. Habang umiihi, tinitignan kung tapos na yung giving. Pag wala nang giving, wala na ako, tapos na akong umiihi. Para kunyari, hindi sinasadya. Tapos na yung giving, sayang naman. Pero, sinadya talagang pumunta sa CR. Ang daming pagkakataon na iihi, pero pagdating, natapat pa sa giving, kung hindi ba naman umiiwas talaga. Hindi nyo alam, doon yung mapapahanga ang Diyos sa giving. Isa yan, sabi ng Biblia, si Abraham, lahat ng ginawa niya sa mga talatang ito, wala ng pinakamabuting mga minamahal na mga naging lingkod ng Diyos, kundi si Abraham, sapagkat siya lang ang nakapagpahanga sa Diyos sa buong buhay niya. Amen. Giving. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa pagbibigay at sa paggawa ng mabuti, sabi ng Hebrew 13:16, huwag niyong kalilimutan sapagkat ito ay higit na kalugod-lugod sa Diyos. Higit na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kung mabasa niyo rito, maminamahal, 2 Kings chapter 4, verse 8 up to 10, sa huling talata na yan, maminamahal, ito pong si Eliseo, hindi naman siya kilalang lingkod ng Diyos. Hindi naman kilalang mangaral ng Diyos. Pero nung nahalata nung babae na parang lingkod ng Diyos to parang mangangaral to ang ginawa niya, nagpatayo siya ng bahay doon kay Elisha. Tapos sabi niya, pag tuwing dadaan dito si Elisha, dito siya matutulog, dito siya kakain. Dito siya magpapahinga. Hindi niya kilala sapagkat napapagalata ko na parang mangangaral ng Diyos itong si Elisha. Parang lingkod ng Diyos itong si Elisha. Hindi pa Kristiyano, hindi niya pa kilala, nahalata niya pa lang sa kilo, sa ugali at sa mga pananalita. Parang lingkod ng Diyos, parang mangangaral ng salita ng Diyos si Elisha. Kaya kutob pa lang niya, pinagtayo niya na ng bahay. Ginawa niya na ng lamesa. Tapos, tuwing dadaan doon, pinakakain niya. Yung mga Kristiyano, kumusta ang Kristiyano ngayon? Ang tagal na nilang kilala kung sino ang ating pastor, ating beloved pastor, kung sino ang mga mangaral ng salita ng Diyos. Ewan ko lang kung meron nakagawa niyan. Sila kutob pa lang yun. Dito kutob pa lang, sabi parang napapaghalata ko na ito'y lingkod ng Diyos. Basahin natin ng 2 Kings 4, 8 up to 10. Dito po sa ikalawang hari, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 10. At nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunem, na kinarururo na isang dakilang babae, at pinilit siya niya na kumain ng tinapay, at nagkagayon, na sa tuwing siya dadaan doon ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking nahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Isinasamo ko sa iyo na tayo gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandelero at mangyayari
pagka siya'y dumarating sa atin, na siya'y papasok doon. Amen. 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 Sabi ng babae, tinawag kagad na dakila. Bakit tinawag sabi the great woman? Ang dami mabubuting babae doon sa panahon maminamahal ni Eliseo. Ang daming mabubuting babae. Nandun sila Deborah, nandun si Sarah, nandun si Rebecca, nandun si Rachel. Pero sa lahat ng mga babaeng binanggit, itong hindi Kristiyano, tinawag na dakila. Tinawag kagad na dakila. Sabi, ang babaeng ito'y dakila. Bakit? Hindi niya pakilala si Eliseo. Kutob niya palang parang nahalata ko, sabi niya. Parang nahalata ko na itong lalaking ito'y lingkod ng Diyos. Kaya gawan natin siya dito ng kwarto. Tapos tuwing dadaan siya dito, lagyan natin ng lamesa, bigyan natin ng pagkain para dito siya magpapahinga, dito siya matutulog, at dito siya kakain. Nalugod ang Diyos sa kanya, maminamahal. Yun po ang ibig sabihin ng mapapahanga mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil pag ginawa mo sa kanila, ginawa natin sa ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng Galatia 6, talatang 6, ang mga tinuturuan ay makidamay doon sa mga nagtuturo sa lahat ng bagay. Makidamay tayo physically, spiritually, mentally, at materially. Makidamay tayo sa mga nagtuturo. Yung iba, pag medyo napadaan yung mga, tago niyo yung kaldero, tayo niya may worket. May worket, baka ulam natin, maubos. Imbis na ang mga preacher natin ay magawa natin na mabuti habang sila po, maminamahal, ay kapiling natin. Minsan lang yan, kumbaga sa great opportunity yan, na tayo ay nadalaw ng mga manggagawa, mga minamahal, samantalin yung pagkakataon dahil yun ay paraan para mapahanga mo ang ating mahal na Panginoon. Amen! Maraming paraan, mga minamahal. Kaya nga, kapag gagawin natin ito, tandaan nyo, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, consolation lamang yung kagalakan, pero yung mga pagpapalang material, physical, higit sa lahat spiritual na pagpapala, hindi mauubos sa mga Kristiyano, katulad ni Abraham. Basahin yung Biblia, si Abraham, ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga makapangyarihang tao galing sa binhi ni Abraham. Iyan po ay dahil napahanga niya ang Diyos, maminamal sa kanyang paglilingkod. Si Abraham, katulad din nating tao yan. Amen? Nagkakasala rin, mahina rin, katulad din natin, nanghihinayang din, pero tandaan po natin kung paano nangyari kay Abraham dahil napahanga niya ang Diyos sa paglilingkod. Bakit hindi natin kayang gawin? Ang kaya ng iba, kaya rin natin gawin. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po tumayo, maminamahal.